ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Kasama sa dasala ang mga kapatid natin, OFW, kayo din ang mga may sakit. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, alalahanin ninyong hindi sila kundi tayo ang tunay na tuli, sapagkat hindi tayo nanghahawak sa mga panlabas na tuntunin. Ang pagsamba natin sa Diyos ay sa Espiritu at na kay Kristo Jesus ang ating kagalakan. Kung sa bagay, mayroon akong sapat na dahilan upang manghawak sa mga panlabas na tuntunin. Kung iniisip ni numan na may katwirang siya'y magtiwala sa ganitong gawain, lalo na ako. Tinuli ako sa 8 araw mula nang ako'y isilang. Ako'y katutubong Hebreyo, tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. Kung pagsunod sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y Pariseo. At sa sigasig ng aking pagsunod, inusig ko ang simbahan. Kung sa pagiging matuwid naman ayon sa kautusan, walang maipipintas sa akin. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na maari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay purihin, suobin ng awit, ating papurihan. Ang kangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ating gunitain ang kangahangan niyang mga gawa. Ang Kanyang paghatol, gayon din ang Kanyang ginawang himala. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Ang may pusong tapat sa Diyos ay may kagalakang lubos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalumuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kaniyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi na nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, anong gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ng bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. At sabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumatalikod sa kaniyang kasalanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang naging tanong ni Kristo sa mga skriba at pariseo noon at sa atin na rin ngayon. Hinggil sa kung ano nga ba ang gagawin natin. Kung nawalan tayo ng 1 tupa, samantalang meron pa rin tayong 99 at nawalan tayo ng 1 pilak, samantalang meron pa naman tayong 9. Sabi niya, hindi ba't ganito ang gagawin ninyo? Iiwan ninyo ang 99 para hanapin ang 1 tupang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan at paiilawan ninyo ang inyong bahay, wawalisin itong mabuti at hahanaping mabuti ang nawawalang 1 pilak hanggang sa ito'y matagpuan. Hindi ko alam kung napapansin po ninyo na parang sineset up ni Kristo ang sagot para sa kanyang sariling tanong. Kung saan wala na tayong magagawa kundi sumang-ayon. Na para bang, okay, sabi mo siya na rin kasi ang sumagot sa kanyang sariling tanong. Siguro dahil alam niya na hindi ganito ang ating magiging tugon. Totoo nga naman. Sige nga, kung meron kang 99 na tupa, iiwan mo ba ito para hanapin mabuti ang iisa lamang hanggang sa ito'y matagpuan? Kung tutuusin, medyo pasawa yung tupang ito sapagkat napasunod mo yung 99 at ang hindi sumunod sa'yo ay bukod tanging siya lang. Besides, buti sana kung iiwanan yung 99 sa isang safe na kulungan o kaya paubaya muna sa isang pastol upang ito ay tingnan. Hindi naman ang sabi dito, iiwanan din sa ilang na po pwedeng magdelikado rin ang 99 na yan. And so imagine living, endangering the 99 just to find the foolish one. One, di na lang. Diba? At kung nawala ang 1 salaping pilak natin sa loob ng bahay, ganun din ba ang magiging tugon natin? Nahanapin natin ito, nangahanapin hanggang sa ito'y ating matagpuan? Maaring hanapin natin ito for quite some time, pero pag napagod na tayo at meron pa tayo ibang gagawin, bayaan na natin. After all, alam naman natin ito'y nasa loob lang ng bahay natin. Sabihin natin, makikita rin natin yan. Kahit hindi natin hanapin, kusang magpapakita yan. Pag hindi mo hinahanap yan, makikita mo. Yun ang ating magiging tugon, di ba? Besides, meron tayong extra na 9 na salaping pilak. Hindi man natin matagpuan yung isa na yun. Ano lang yun? Hindi nga ba't ganon ang ating magiging tugon? But you see, these parables are not really about us. It's about God.
Kaya nga sabi dito, gano'n na lamang ang kaligayahan ng mga anghel sa kalangitan para sa isang makasalanang nagsisisit, nagbabago sa kaniyang kasalanan. Ito ay tungkol sa Diyos, hindi tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa Diyos na nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Sapagkat para sa Kanya, bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya nga sigurado ko na hindi naman natutuwa ang Diyos kapag nagkokomendo tayo. Dapat patayin na yung mga kriminal na yan para hindi pa marisan sila yung mga salot ng lipunan. Sigurado ko hindi natutuwa ang Diyos kapag sumisigaw tayo na ibalik ang madugong war on drugs na yan, ibalik ang silya elektrika, siguradong hindi natutuwa ang Diyos. Kahit pa, yes, na argabyado ka, kahit pa, yes, na namatayan ka, kahit pa, yes, na perwisyo ka, hindi dahil sa wala siyang pakialam sa'yo. Kung sa nagkasala nga sa'yo, may pakialam siya. Sa'yo pa ba? Ikaw yung 99 eh. Yung nagkasala sa'yo, yung iisa lang eh. Pero kung papaanong mahalaga siya, ikaw pa ba ang hindi maging mahalaga? Kaya kung papaanong tutulungan ka ng Diyos, tutulungan din naman niya ang taong nagkasala sa atin. Sapagkat lahat tayo, anak niya, lahat tayo mahalaga. Bawat isa, importante sa Kanya. Para sa bawat isa sa atin, may pakialam siya. Naisip ko nga po dito na sinabi patungkol sa nawawalang tupa at magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit. Yes, pag sinabing langit, naroroon ang Diyos, kasama na doon ang Diyos. Pero pagdating dito, ang sabi kasi, pagdating naman sa nawawalang pilak na inihalin tulad din sa nawawalang makasalanan, magkakaroon ng kagalakan ang mga anghel ng Diyos para sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan. I just wonder kung bakit hindi sinabing magkakaroon ng kagalakan ang Diyos kasama ng kanyang mga anghel para sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan. Yes, of course. Kasama na dito ang Diyos. Pero gusto kong interpret ito sa ganitong paraan. Na tamang natutuwa ang Diyos para sa isang nagbabago at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Pero hindi pa totoong ganap ang kanyang kagalakan, bagamat Diyos siya, paglalarawan lang naman, kapag alam niyang meron pang mga tao na hindi nagsisisi at nagbabago sa kanyang kasalanan. Parang isang nanay lang na namatayan ng isang anak. Bagamat meron pa siyang 3 anak, hindi naman natin po pwedeng sabihin sa nanay na yun na okay lang, meron ka pa naman 3 anak. Sapagkat bawat isa sa kanyang anak ay mahalaga sa kanya. Hindi nga kaya ganun din ang Diyos na kung magmahal sa atin na higit pa sa pagmamahal ng isang ina, na maaaring sa kalangitan para sa isang taong nagbabago at nagsisisi sa kanyang kasalanan, tuwang-tuwa ang mga anghel, pero nandoon pa rin ang pangungulila ng Diyos para sa iba pang mga hindi nagsisisi at nagbabago sa kanilang kasalanan. At hindi po natin dapat ikalungkot yan. Sapagkat tayo man ay makasalanan, hindi natin alam kung bukas makalawa ano ang magagawa nating kasalanan. Isa pa, ipagpasalamat na lang po natin na hindi tayo nakagawa ng mga malalaking kasalanan sapagkat marahil mas nakilala natin ang Diyos, mas maayos ang ating kinalikhang kapaligiran, ang pamilya natin, magandang impluwensya sa atin ng ating mga kaibigan, nakapag-aral tayo, hindi natin naging problema ang pera, ang pagkain, bagay na sigurado ko yung na-deprive o pinroblema ng mga mas makasalanan. Isa pa, kung hindi natin sila magawang patawarin, mahalin, wag na po nating idamay ang Panginoon. Huwag na natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, magalit ka sa kanila, Panginoon, isumpa mo sila. Hayaan natin ang Panginoon na mahalin sila sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ang tunay na mapapapagos sa kanila, hindi ang galit natin sa kanila. Hindi ang dasal natin na sana parusahan sila ang makapagpapabago sa kanila, kundi ang dasal natin sana'y patawarin sila, makonsensya sila at magbago sila. Hindi ang dasal nating may galit, kundi ang dasal nating may pagmamahal ang siyang babago sa isang tao. Kung may galit ka sa asawa mo, huwag mo idamay ang mga anak ninyo. Kung may galit ka sa kapatid mo, huwag mo expect ang nanay o tatay mo na magalit din sa kapatid mo, na magtulong-tulong kayo against sa kapatid mo. Huwag mong idamay ang ibang tao sa galit mo sa isang tao. Sapagkat maaring wala naman silang kinalaman sa pag-aaway ninyo. Isa pa, mas mahalaga kung nag-give up ka na dun sa tao. Hayaan mo ang ibang tao na huwag mag-give up sa kanya. Kung ayaw mo nang gamitin ka ng Diyos para sa pagbago ng tao na nakasakit sa'yo, edi hayaan mo ang ibang tao na gamitin ng Diyos. Hindi naman kasi sa pagpaparusa, sa pagsira ng buhay ng isang tao, makakamit mo ang katarungan kundi sa tunay na pagbabago at pagsisisi nito. Sa pagkatandaan natin, ang tunay nating kalaban ay hindi naman tao, kundi ang diablo na gumagamit lang sa mga taong nakasasakit sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya.
sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Dikit natin ang ating mga mata. Panginoon, salamat sa pagkapahalaga mo sa bawat isa sa amin. Ito'y nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok, hindi lamang ang mga kasalanan na gusto na rin naming talikuran na pag-isihan, kundi ang mga problema na aming naranasan. Mula ngayon, pangahawakan namin ng aming halaga sa iyong mga mata na hindi namin dapat isipin na nakakalimutan mo na kami, pinababayaan mo na kami, na okay lang na mawala kami sapagkat marami ka pa na mga anak. Ngayon, maniniwala ako higit kailanman na minamahal mo ako. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal at maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen.
sagisag na bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipin at palayain. Kaya't siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos Na na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mamalagi sa banal mong harapan. Ang tinig mo'y mapakinggan, ang himig mo'y maramdaman. Kadakilan mo't ganda'y masaksihan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagkasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo ay nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tulong na ibinibigay. Palain kayo ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal ng Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your